Isa sa mga pinakagwapong leading man sa showbiz si Daniel Padilla, kaya hindi maiwasan na maraming mga babae ang iniuugnay sa kanya. Narito ang mga babaeng naugnay noon sa kanya, pati na din ngayon nakakahiwalay lang nila ng kanyang girlfriend na si Catherine Bernardo. The Philippine Showbiz List presents Daniel Padilla at mga babaeng naugnay sa kanya noon at ngayon. Jarm Ariola. Base sa naglabasang artikulo online, si Jarm ang high school best friend ni Kath at dating nobya ni Daniel. Matatandaan na sa kasagsagan ng pagsisimula ng karera noon ni Daniel nang umugong ang balitang may girlfriend na di umano siya at matalik pa itong kaibigan ni Kath. Maging si Kath at Jarm ay may larawan ding kuha at halatang malapit sa isa't isa. Kinalaunan daw ay naghiwalay din sila Daniel at Jarm. Ayon sa kwento, si Jarm ang nag-udyok na tapusin na ang lahat dahil hindi na raw nito kayang i-handle pa ang showbiz life ni Daniel. May ilan namang nagsabi na ang aktor ang nakipaghiwalay dahil nahuhulog na raw ang loob nito kay Kath. Dahil nga sa isyong ito, lumabas ang usapang maging ang pagkakaibigan ni Jarm at Kath ay tinuldukan na rin. Ngunit ang usaping ito ay walang pagkukumpirma, lalo na kay Daniel at sa katotohanan kung naging sila ba ni Jarm. Catherine Bernardo. Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng matatag na relasyon ni Daniel kay Catherine na nagsimula sa pagiging magka-love team. Sa mahigit isang dekadang samahan, makailang beses din sinubok ang kanilang katatagan, pero sa huli ay mas nangingibabaw ang pagmamahal nila sa isa't isa. Katunayan bukas ang mga ito sa pagsasabing nakikita nila ang kanilang mga sarili na makasama ang isa't isa hanggang sa pagtanda. Ngunit sadyang iba ang itinakda ng tadhana para kina Kath at Daniel dahil ang inakalang pag-iibigan nilang hindi matitibag ay tuluyang nabuwag. Athena Gana. Kabilang naman sila link noon kay Daniel ang kababata nitong si Athena Gana na anak ni Herbert Bautista. Magkaibigan ang kanilang mga ina na sina Carla Estrada at Tates Gana. Sa ilang tweets kasi ni Athena makikitang may pagtingin siya sa kanyang childhood friend na matagal na niyang inililihim dahil ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Sa isang post naman sinabi niyang kinilig siya nang sabihan siya ng baby ngunit hindi as a form of endearment kundi bilang kapatid. Anya na friend zone daw siya mula pa noong 2016 at ngayon baby zoned. Base sa mga nilabas na ito ni Athena, hindi man niya tinukoy kung sino ang nasabing kababata na matagal na niyang gusto, malakas ang hula ng ilang netizens na si Daniel ito. Ngunit sa kabila ng pag-iintrigang ito, parehong tikom ang bibig ng magkabilang kampo. Charis Gusay. Sino ba naman ang makakalimot sa die-hard fan ni Daniel, ang aspiring model at beauty queen na si Charis Jedaidia Gusay. Naging kontrobersyal ito matapos niyang mag-post ng larawan nila ni Daniel na magkasama noong January 2018 na kuha sa isang event. Anya, napaka-gentleman ni Daniel na mismong ito pa raw ang umalalay sa kanya at kumuha ng kanyang bag dahil sa naramdaman nito ang kinakabahan at nahihiya siya. Ayon pa kay Charis, isang pribilehiyo ang makita ng personal, ang iniidolo at mabigyan ng pagkakataong makausap ito kahit saglit. Dagdag pa niya na sobrang swerte ni Kath sa aktor. Pero ang ikinagalit ng netizens ay ang pagbida nitong hiningi umano ni Daniel ang kanyang numero at maging ang kanyang pangalan. Kasunod na natanggap na batikos ay agad namang binura ni Charis ang kanyang post at ipinaliwanag na wala siyang balak sirain ang Kathniel. Tulad ng ibang fan, masaya lang daw siya na nakaharap si Daniel at hindi niya akalain na pagsisimulan ito ng intriga. Ganun pa man, hindi niya itinanggi o kinumpirma ang patungkol sa paghingi ni Daniel ng kanyang numero. Liza Soberano. Maging si Liza ay hindi rin nakaiwas sa naugnay noon kay Daniel. Matatandaan na nag-umpisa siyang makilala sa 2013 movie na Must Be Love at ito rin ang unang pelikulang pinagtambalan ng Kathniel. Katunayan taong 2014 sa second season ng teleseryeng Got to Believe, muling nakasama si Liza at gumanap ulit siyang third wheel ni na Kath at Daniel. Dito mas nakilala siya ng fans at ang kakayahan niya sa pag-arte. May mga netizens din ang kinilig sa iilang eksena ni Daniel at Liza na sana ibigyan daw ng chance na magkatrabaho ang dalawa. Jasmine Curtis Smith. Muling nabuhay at pinagpipiyastahan ngayon ng netizens sa social media ang patungkol sa audio recording ni Daniel kung saan damay rito si Jasmine Curtis Smith. Nagkasama ang dalawa sa pelikulang Bonifacio ang Unang Pangulo. Taong 2014 dahil sa pagkalat ng isang audio clip, laman ng sinasabing recording na tumagal lamang ng 1 minute and 33 seconds ang pagkikipag-usap ni Daniel sa kanyang kaibigan na tungkol kay Sam na di umano'y si Sam Concepcion at ang tila natitipuhan at nakatext naman daw ni Daniel na si Jasmine
Jasmine. Si Sam ang boyfriend ni Jasmine ng panahong iyon. Sa isang interview, agad ay pinaliwanag ni Jasmine na magka-text lang sila ni Daniel dahil sa kinukumusta siya nito tungkol sa kalagayan ng kanyang ama na kakagaling lang sa operasyon. Wala umanong ibang ibig sabihin ang pagte-text nila. Kinumpirma naman ni Daniel na kaibigan niya ang nag-record at nagpakalat ng naturang recording na labis daw niyang ikinadismaya. Nakilala rin daw niya ang mga totoong taong nakapalibot sa kanya dahil sa insidenteng ito. Loisa Andalio. Kabilang naman sa link kay Daniel si Loisa na noon pa man ay hayagan na sa pagsasabing fan siya ng Katniel at crush niya si Daniel. Matatandaan na una siyang nakilala bilang housemate noong 2014 sa Pinoy Big Brother All In. Kaya naman binigyan siya ng pagkakataon ni Kuya na matupad ang pangarap nito makita ang mga iniidolo habang nasa loob ng bahay. Ramdam kay Loisa ang labis na kilig nang bigyan siya ng bouquet of flowers ni Daniel. Matapos ang 2 taon noong 2016, buong pagmamalaki na binida ni Loisa sa kanyang Instagram ang lantang rosas na may caption na 2 years. Sa isang panayam, inamin niya na ang nasabing bulaklak ay mula sa ibinigay ni Daniel habang nasa PBB house siya. Paliwanag ni Loisa na talagang itinago at iningatan niya ito dahil sa memories din ito. Bella Padilla. Hindi naman akalain ni Bella na pagmumula ng intriga ang pagbahagi niya ng larawan kasama si Daniel. Marami sa komento ang di kaaya-aya at naka-offend na para bang nagagalit ang ilan dahil may ibang kasamang babae si Daniel sa larawan. Ipinaliwanag naman ni Bella na siya at si Daniel ay magpinsan. Inamin din niya na nagsasawa na siya sa mga tanong tungkol sa blood relation nilang dalawa na patuloy na binibigyan ng ibang kahulugan. Sa mga hindi pa kasi nakakaalam, sina Bella at Daniel ay second cousins dahil ang lola ng aktor na si Eva Carino Padilla at lola ni Bella ay magkapatid. Julia Montes. Maging si Julia na kilalang BFF ni Kath ay iniugnay din kay Daniel. Taong 2011 sa teen drama series na Growing Up, marami ang nakapansin sa on-screen chemistry ng dalawa. Dahil nga dito may mga gumawa ng mga nakakakilig na fan video patungkol kina Daniel at Julia. Samantala sa isang interview inamin ni Kath na talagang sila Daniel at Julia ang naunang original na love team. Kinumpirma naman ni Daniel na self-proclaimed love team niya si Julia. Ayon naman kay Carla, totoong magkaibigan ng anak niyang si Daniel at si Julia at malapit ito sa isa't isa sapagkat sa tuwing may taping sa kanila daw sumasabay si Julia dahil wala itong sariling sasakyan ng mga panahong yon. Julia Barreto. Taong 2013, umugong naman ang usap-usapang di umano'y ugnayan ni Daniel kay Julia Barreto. Nariyan ang balitang dinalaw daw ni Daniel si Julia sa set ng pinagbidahan nitong serye noon na Mirabella. Ngunit ang pag-iintriga sa kanila ay agad na tinuldukan ng aktres. Ayon kay Julia, totoong nagpunta si Daniel pero paglilinaw niya, hindi siya ang dinalaw ni Daniel kundi ang executive producer at wala daw siya sa nasabing araw na yon. Muli namang na-link ang dalawa na magkasama sila sa isang soft drink commercial noong 2014. Ganun pa man, agad na sinigurado ni Daniel sa kanyang mga tagahanga na walang dapat ipag-alala at giniit na purely professional relationship lang ang meron sa kanila ni Julia. Barbie Imperial. Nabigyan naman ng mali siya ang pagbisita ni Barbie sa bahay ng pamilya ni Daniel noong December 2021. Saktong nangaroling ang Bex Battalion sa ina ng aktor at nakunan sa video si Barbie na kasama ni Carla. Labis na ipinagtaka ng netizens kung ano ang ginagawa ni Barbie roon. Bago pa man lumaki ang issue, naglabas si Daniel ng pahayag na nonsense ang pag-uugnay sa kanila ni Barbie. At sa isang vlog naman sinabi ni Barbie na ang sinadya raw talaga niya ay si Carla at ang kapatid ni Daniel na si Maggie. Andrea Brillantes. Isa nga sa sentro ng usapin mula nang pumutok ang hiwalayan na issue ng Katniel hanggang sa nakumpirma ito ay walang iba kundi si Andrea Brillantes. Nariyan ang naglabasang balita patungkol sa pagkikita di umano nila ng palihim ni Daniel. Nasundan pa ito ng pag-unfollow ni Kath at Andrea sa Instagram accounts ng isa't isa. May lumabas ding ulat na sinabi raw ni Kath na ayaw na niya makatrabaho si Andrea sa anumang proyekto na naging mitsa umano ng hindi nila pagkakaunawaan ni Daniel. Matatandaan na ang tatlo ay nagkasama sa 2015 remake ng teleseryeng Pangako Sa'yo kung saan si Andrea ang gumanap na nakakababatang kapatid ni Daniel. Ate at kuya nga ang turing niya sa dalawa, ganun pa man, hindi sekreto ang hayagang pagsasabi ni Andrea kung gaano niya ka-crush si Daniel at ang makahanap ng lalaking tulad nito. Jillian Vicencio. Maliban kay Andrea, lumutang naman ang pangalan ng kapamilya actress na si Jillian Vicencio. Naging laman siya ng balita isang araw matapos kumpirmahin ni Kath ang breakup nila ni Daniel.
Ayon sa kumakalat na post noong September 2022 pa nang magkalamat ang relasyon ni Danielle at Kath dahil umano kay Jillian. Nabuking daw kasi ni Kath na sekretong nag-uusap sina Danielle at Jillian na hindi niya alam matapos ang Kapamilya Primetime series na Too Good to be True. Nakasama din ni Kath si Jillian sa latest movie nitong A Very Good Girl. Agad na mapinabulaanan ni DJ Jaiho ang mga ibinibintang sa malapit niyang kaibigan na si Jillian. Sa pamamagitan ng post niya sa X, mabilis niyang binuweltahan ang mga nagpapakalat ng balita. Anya, hindi na siya nagulat kung bakit ngayon ay si Jillian naman ang pinupunteriya ng netizens sa hiwalayan ng Kathniel. Lumalabas na may ilang buwan na rin na ikinakabit ang pangalan ni Jillian sa relasyon ng dating magkasintahan. Noong August 3 sa interview niya sa Marites University, nauna na niyang itinanggi ang pagkakaunay niya kay Danielle. At sa pagkakadawit na kanyang pangalan ngayon, muling naglabas si Jillian ng kanyang saloobin. Sa kanyang Twitter post, dinipensahan niya ang sarili laban sa malisyosong intriga. Anya, wag niyo po ako idamay dito, hindi po totoo. Nakiusap din ito sa publiko na bigyan ng respeto sina Kath at Danielle. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!